Hindi pa pala nakakuha niya eh. Transfer lahat. Transfer na ako mamaya. Sige. So, buksan natin dito sa Psalm chapter 40. Psalm chapter 40 verse 1 to 4. Yan. Sabi dito, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He had put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respect not the proud, nor such as turn aside to lies. So, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa ibinigay mo sa amin na panibagong buhay, na binigyan niyo po ulit po kami, Panginoon, ng panibagong pag-asa. Nawa ay maging pagpapala po ito sa aming na ibibigay niyo, Panginoon, ng salita. Nawa ay patuloy niyo po kami bigyan ng katalinuhan para po maintindihan ang inyong salita, Panginoon. We pray na kayo po yung mangusap sa bawat isa, ng Holy Spirit ay mangusap, Panginoon, na maintindihan po namin ito at maging pagpapala, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na ma-deliver ng maayos po ito. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento. Nawa, Panginoon, ang inyong salita ang maibanggit, Panginoon, at kung ano yung nasa Bible, yun po, Panginoon, ang lumabas sa aking bibig. Patawarin niyo po, Panginoon, sa nagapong kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon, para dapat po kami sa inyong harapan, Panginoon. Ito pa ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so sabi dito, sa verse 1, I waited patiently for the Lord. Ayan. So, ang Diyos ay hinihintayin natin yung pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. And yung pag-usapan natin ngayon, yung God works best in the impossible. Yan. So, yung mga impossible, ang Diyos nagbibigay siya ng best na para maging possible yung isang bagay. Yan. So, sometimes talagang hihintayin natin yung kalooban ng Panginoon. Di ba, sometimes yung mga impossible kasi, mahirap ng solusyonan. Kaya yung tiwala natin sa Panginoon, andun. Kasi nga, sabi nga sa Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. So, walang imposible sa Panginoon, kahit ito ay napaka-imposible na sa isang tao. Then sabi dito sa Psalm chapter 25 verse 5, Psalm chapter 25 verse 5, lead me in thy truth and teach me. So, humingi tayo ng Panginoon ng tamang pag-lead at tamang katotohanan and teach me. So, humingi rin tayo ng katalinuhan para tayo ay matuto sa Panginoon. And, for thou art the God of my salvation, on thee do I wait all the day. Yan. So, hintayin natin yung laging yung pagiging powerful ng Panginoon, yung magiging possible. Yan. Tayo ay magpapaturo sa Kanya ng mga katotohanan para yung mga gagawin natin ay maging tama, tsaka yung impossible na dapat hindi natin kayang gawin ay magagawa natin. And sabi dito sa verse 1, yan. Sabi dito, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me. So, ibig sabihin, kailangan natin na yung ma-incline sa Panginoon, na maging malapit. At ang Diyos niyayakap na tayo kapag yung isang bagay hindi rin kaya. Ang Diyos yung magpapagaan sa atin. And heard my cry. Yan. So, narinig niya yung ating mga problema, ganyan. Narinig niya yung mga saloobin natin na sometimes mahirap gawin, ganyan. So, andyan siya na ang maggagabay sa atin. And verse 2, He brought me up also out of an horrible pit. Yan. Out of the miry clay. Yan. So, dito, ang Diyos ay tinanggal niya tayo sa putikan. Yan. Sabi dito, and set my feet upon a rock. Kasi, tayo ay, galing sa marumi. Marumi tayo kasi nga makasalanan tayo eh. At ngayon, dinadala niya tayo doon sa malinis na bagay or mabuting gawain. Sabi dito, He brought me up also out of an horrible pit,
out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and establish my going. So, nilinis niya tayo, yung dahil galing tayo sa putikan, dinala tayo dun sa rock, yan, at ni-establish natin yung magiging, o in-establish ng Panginoon yung magiging daan ng buhay natin. Sabi dito, establish my goings, yung future natin sa Panginoon, o yung future natin sa kinabukasan. And sabi sa verse 3, and He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. So, madami ang nakikita at madami din naman yung mga nakita na yung mga natakot sa Panginoon, natatakot sa mga problema, ganyan. Sabi dito sa last, and shall trust in the Lord. So, yung pagiging matatakotin natin, kapag kinonvert natin siya sa Panginoon, kapag yung tiwala natin sa Panginoon ay magiging magaan sa ating kalooban. Kasi nga, kapag yung trust natin ay masalong naging malalim, wala na magiging magaan lang yung gagawin natin. Kaya nga, yung pagiging mabalay sa natin, sa pag-iisip, ganyan, may mga problema tayo. Tapos mas lalo nating iniisip yung problema. Meron nagsabi na yung kapag nababalsa tayo, iniisip natin yung mga problema. Kasi sometimes, kapag mas natin iniisip, hindi tayo nakagalaw, hindi tayo naging productive. Di ba? Kunyari, may problema ka ganyan, sa family, ganyan, o nag-aaway yung father, mother, or may pang mas problema sa finance, may babayaran ka or everything. Kapag iniisip natin yon, hindi tayo nakagalaw. Tapos, sabi, 60% or 80% na kapag yung problema, mas alam mong iniisip, di ba problema na nga, problemahan mo pa. Di ba dapat yung problema, solusyonan mo na. Ganun. Pero pag yung problema, hindi na masolusyonan, ang Diyos na yung bahala. Tapos, kapag ang Diyos na kasi yung bahala sa ating problema, dapat hindi na rin iniisip, ang Diyos na yung gagawa. Pero sometimes, yung problema, nababalsa tayo. Yung iniisip natin, paano kaya ito ganyan, tapos di ka na makatulog, di ka na natutulog, ganun. Sabi, may nagsabi na 60 or 80% na yung sakit na partner, yung pagkakabalisa, partner niya, yung sakit na ulcer, ganyan, hindi makatulog, or yung pagod, ramdam na pagod. Kasi, tingnan natin yung parang hindi naman tayo nagtrabaho, pero sa sobrang pag-iisip natin sa problema, doon tayo napapagod, di ba? Naranasan ko rin 'yon, yung parang sa sobrang pag-iisip kasi sa problema kasi wala kang pang ginagawa, nakaupo ka lang, sobrang pagod ka na. Yan, ulcer, madami pang mga sakit na kagaya niya. Pag-iisip lang 'yon, pagkabalisa, kasi nga hindi natin alam yung gagawin natin kasi nga yung problema ay sobrang bigat na. Pero sabi sa Panginoon, sabi sa Bible, na kapag yung tiwala natin sa Panginoon ay ibinigay natin, ang Diyos yung gagawa. Tapos kapag yung tiwala natin, binigay natin sa Kanya, wala na mapapagaan ka. Kasi nga, tawag dito yung future kasi natin, hindi natin alam. Hindi natin alam mangyayari bukas, hindi natin alam mangyayari sa next week, next month, next year, hindi natin alam. Pero kapag yung kaisipan natin na ang Diyos yung bahala sa akin, magaan lang yung buhay natin. Hindi yung parang hinahabol natin yung ganito, yung araw, ganyan, tapos ganito, nababalsa tayo, malapit na yung ganito, due date. Pero kapag yung relax lang tayo, tapos pinag-pray natin yung problema natin, tapos with work, kasi pag with work, di ba, nag-pray tayo, hindi ibig sabihin kasi nag-pray tayo, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na, nag-pray tayo, tapos in-expect natin, mangyayari na agad. Hindi. Kasi sabi ng Panginoon na mag-pray with work, na kailangan na merong gawin pa rin, na habang sinusunod yung bagay, kailangan may trabaho or may iniisip. Ganun yung mangyayari kapag yung pag-iisip natin na ang Diyos yung bahala. Kasi pag nabalisa tayo sa pag-iisip, talagang hindi tayo makagalaw Masakit sa katawan, tapos parang stress, ganyan sa likod, ganyan. Talagang yung lalamunin tayo ng pagkabalisa, ganyan. Tapos sometimes sigurado matutulog na lang tayo. Ganun, kasi sa sobrang hirap ng problema. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mabalisa. And sabi dito, sa verse 4, yan, blessed is that man that maketh the Lord his trust. Ibig sabihin, bine-bless ng Panginoon yung mga nagtitiwala.
Yan. Like for example, nabalisa tayo, yung or hindi na tayo nagbabalisa, may plano ka bukas, ganito ganyan, sobrang hirap. Pero pag yung ang Diyos yung bahala, tiwala ko sa Panginoon, ang Diyos yung gagawa. Binibless ng Panginoon. Sa una pa lang, bless ka na kasi nga, hindi ka na nagkaroon ng parang pakiramdam na ulcer, ganyan, or pagod. Wala, kasi nga, yung trust natin andun. Kaya binibless ng Panginoon yung mga nagtitiwala sa Kanya and respected, not the proud, hindi yung mayabang, nor such as turn aside to lies. So, yun yung pagiging kwan natin, yung imposible. Kasi napaka-imposible kasi yun eh, yung parang pag-iisipin mo yung problema, tapos ipapasa Diyos mo, paano mangyayari yun? 'Di ba? Kasi karamihan kasi dapat control natin yung isang bagay, 'di ba? Yung parang naka-play safe tayo, 'di ba? Pag yung gusto nating gawin, like for example sa basketball, dapat kaya ko 'to, ganun. Kontrolado ko tong bola, kontrolado ko yung pag-shoot, yung pag-release ng bola, dapat kontrolado ko. Pero yung sobrang hirap na kapag nagba-basketball, tapos sobrang higpit ng depensa, hindi mo magagalaw ng maayos yung bola or hindi mo ma-shoot or yung straight ng kamay mo, hindi. Kaya doon yung magiging imposible talaga na mangyari. Kaya yung kapag tiwala natin sa Panginoon, magiging possible siya na walang imposible sa Panginoon. Kaya kapag may mga ganong sitwasyon, nagiging possible siya kapag andun yung tiwala natin sa Panginoon. Ganon mga sitwasyon na mas lalong nagiging mas madali yung isang bagay kapag yung tiwala natin andun. Yes, may mga kwan talaga, sobrang hirap na sitwasyon. Pero pag pinanindigan natin yung tiwala sa Panginoon, mas lalong gagaan yung gagawin natin. Yan. So, yun lang tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito at pinakita niyo po sa amin na ang yung imposible, Panginoon, ay nagiging possible. At binibigyan niyo, Panginoon, yung best niyo po para yung imposible ay maging posible, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na nawa ay ma-apply po namin to sa aming buhay. Sometimes medyo mahirap yung sitwasyon, pero salamat, Panginoon, sa inyong salita dahil nagiging mas magaan yung pakiramdam po namin na kapag kami po ay lumalapit ay napapagaan po ito. We pray, Panginoon, na andun po yung full of trust po namin, andun po yung pagiging pagpapakumbaba po namin sa inyo na yung bagay na yun ay hindi po namin kaya, Panginoon. We pray na maging mas malapit po kami sa inyo, maging mas prayerful po kami or lagi po kami nagpe-pray, Panginoon. Kayo po yung manguna, Panginoon, sa amin lagi, sa aming buhay. We pray, Panginoon, kasama po namin, tingin Panginoon, dahil patuloy na nagkikinig, Panginoon, si Sir Joshua. Nawa kayo po yung patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon, at wisdom. Nawa ay patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan, Panginoon, sa kanyang gawain, Panginoon. Especially sa pagtatrabaho. Nawa andun yung pagiging productive niya po. At we pray na ang kanyang kalusugan ay maayos, Panginoon. Kung may sakit man siya, Panginoon, nawa ay pagalingin niyo po. At yung health, Panginoon, nawa andun po yung pag-iingat niyo po sa amin. Nawa ay maalagaan po namin yung sarili po namin o sarili po ni Sir Joshua para patuloy niya pong magawa yung isang bagay na kayo po yung ikakalugod. We pray, Panginoon, na kayo po yung mag-ingat sa kanyang family, kanyang mga kapatid, sa kung nag-aaral man sila, Panginoon, na ay makapagtapos po sila at ang kanyang parents na mayroong sakit, kanyang mama, Panginoon, na ay pagalingin niyo po siya, provide niyo po yung mga pangailangan po nila, pang-maintenance, Panginoon, at kanyang father. We pray, Panginoon, na nawa ay andun po yung good leadership, yung pagiging lead niya po, Panginoon, sa kanilang kanyang mga anak, Panginoon. We pray, Panginoon, na makilala po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas at nawa, Panginoon, kayo po yung patuloy na mag-provide ng mga needs po nila, mga importante na pangailangan, Panginoon. At kayo po yung mga Panginoon, maging sweet family relationship ang kanilang family at maging mas matibay yung pakikitungo nila sa bawat isa, Panginoon. We pray, Sir Dave, salamat, Panginoon, dahil andyan po siya na patuloy na nakikinig. At we pray na kanyang spiritual ay maging malusog din, Panginoon, na kanyang good health, Panginoon, ang kanyang pangatawan ay nawa ay kayo po yung patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon, para po makapagtrabaho ng maayos at kanyang mga gagawin, kanyang mga decision sa buhay, mga
balak, Panginoon, na gawin, nawa ay kalooban niyo po ito, at we pray na maging mas productive din po siya, Panginoon, ngayong umaga hanggang hapon, Panginoon. Ingatan niyo po siyang dalawa sa pagdadrive araw-araw, Panginoon, nawa ay andun po yung gabay niyo po na sa pagdadrive ay maayos po. We pray, Panginoon, kanyang family, Sir Dave, ay nawa ay kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-guide sa kanilang buhay, nawa ay maging maganda ang kanilang kinabukasan, Panginoon, at ang kanyang mga kamag-anak. We pray, Panginoon, na nawa ay masalo pong tumibay, Panginoon, yung pananampalataya po nila sa inyo, Panginoon. Kaya po mauna, Panginoon, sa aming mga hangarin sa buhay. Panalangin po namin aming negosyo. Nawa ay kayo po, Panginoon, ang magbigay ng idea. Nawa ay yung mga idea na yon ay kalooban nyo po. Galing po sa Bible at hindi po galing po sa amin, Panginoon, at wala po pa pong nakapag-prove ng idea na yon. Nawa, Panginoon, yung magamit po namin na wisdom ay yung wisdom nyo po, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na maitaas sa aming mga gagawin. Nawa wag po kaming tamarin, Panginoon, sa mga responsibility po namin. Nawa, Panginoon, ay maharap po namin yung mga responsibility. Nawa yung mga, wag po namin makalimutan, Panginoon, yung mga trabaho po namin na dapat gawin. At mga emergency, Panginoon, nawa ay andito po kami lagi, at lagi po kaming handa, we pray, Panginoon. I pray, Panginoon, na kayo na pong, Panginoon, manguna sa natirang oras, maging maayos yung mga decision po namin sa buhay, Panginoon. Nawa ay maging tingnan po namin yung advantage at disadvantage, Panginoon, at yung decision po namin, nawa, Panginoon, nandun yung power, yung kapangyarihan niyo po, Panginoon. Kami po ay patuloy na bibigay ng kalalatian, Panginoon, at nawa mapatawad niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan ginawa po namin. At we pray, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, sa Jerusalem. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan po sa amin. At ito pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta po yung